araw sa inyong lahat mga kapatid sa ating pong aralin at sa ating pong mga mana ng kapahayagang ating ipagpapatuloy para sa inyo pong mga kaalaman sa karagdagang pag-aaral na ito ay daragdag din ang inyong paglagong espiritual sa kaalaman, sa pangunawa at sa karunungang nagmumula sa ating amang makapangyarihan upang ito'y ating magamit sa ating pong araw-araw na pamumuhay at sa pagtitiwalang mamaya-maya ay ibibigay ng Ama sa atin bilang mga tunay na anak na lumago sa kanilang tunay na paglilingkod sa pagsunod sa dakilang kalooban ng ating dakilang Ama. Sa araw na ito, pag-aaralan po natin yung araw ng Panginoon, the Day of the Lord. Ito'y isa sa mga pangunahing aral, turo, mana ng kapayagang na ipahayag sa akin ng Ama sa lugar na ito. At ngayon ay akin pong ibinabahagi, lalong-lalo na sa inyong lahat na mga anak ng Diyos na nandito na sa bansang kaharian sa mga araw na ito. So, ang lahat ng ating pag-aaral ngayon, pasisimulan natin sa pamamagitan ng mga tanong na gusto kong sagutin, na alam kong ang mga tanong na ito ay siya ring mga nasa isip ng napakaraming mga tao. So, isa-isahin po natin ito at tugunan natin sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga kapahayagang ito na mayroon ng katuparan sa mga sandaling ito sa buhay, paglilingkod ng anak ng Diyos na kanyang itinalaga, tinuro, hinirang para sa inyo dito sa bansang kaharian. Pagpalain po kayong lahat ng ating makapangyarihang Ama. So, isa ito sa pinakamahalagang pagtuturo sa bansang kaharian. Kapahayagan ng araw ng Panginoon o Day of the Lord noong April 13, 2005. Pangunahing katanungan po tungkol sa topic na ito, Pastor, ay ang Day of the Lord na ipinahayag po sa inyo noong April 13, 2005. Ano pong ibig sabihin ng kapahayagang ito, Pastor? Ang araw ng Panginoon o Day of the Lord, pinahayag sa akin to nung nasa pag-aaral pa ako, nasa high school pa nga ako noon eh. Dalawang pangitain ang pinakita ng Ama sa akin na magkatugma na dumarating ang isang araw na ito na kanyang itinalaga na hindi ko alam, ako pala ang may kinalaman dito na kanyang gagamitin sa huling araw. So, eto na ngayon, ang kapahayagan na ngayon ay talagang magkakaroon ng saysay o meaning sa ating mga buhay sapagkat ito'y narito na. Ito'y meron ng katuparan. So, mula noong April 13, 2005, nasasakop ng buong sanlibutan sa ilalim ng paghukom ng Ama dahil ang araw ng Panginoon ay nagpasimula na. So, yung sinabi niya rito sa mga gawa 17:30 hanggang 31 na siyang babasahin natin dito, maya-maya mga kapatid, ibig ko lang ipaliwanag muna sa inyo kung anong araw ng Panginoong tinutukoy dito. Ito'y tumutukoy sa panahon kung saan tuwirang namamagitan ng Ama sa mga gawain ng tao o yung tinatawag na direct intervention in human affairs sa pamamagitan ng kanyang kahatulan. Ito ay salungat sa mga araw ng tao o yung tinatawag na days of man, kung kailan ipinahintulot ng Ama na sundin ng tao ang kanyang makasalanang gawain. Ang araw ng Panginoon ay ang katapusan ng mga araw ng tao. Ito ang panahon ng paghahari ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. At ito'y nagpasimula noong Abril 13, 2005, ayon sa mga kapayagang nagmumula sa kanya na nalaman natin sa pamamagitan ng kapayagan ng kanyang espiritu. Ngayon, ito yung katuparan, yung fulfillment ng mga gawa 17:30 hanggang 31. Ganito po ang ating mapapakinggan dito. Opo, Pastor, sa mga gawa 17, versikulo 30 hanggang 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mga sisi silang lahat sa lahat ng dako.
sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Nakita po natin dito, mga kapatid, ang mga gawa 17:30-31. Sinabi rito, ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapot ngayon, pinag-uutos niya sa mga tao na mga agsisi siyang lahat sa lahat ng mga dako. Sinabi niya sa 31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao na siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Ito'y tumutukoy sa itinakdang araw ng ating amang makapangyarihan, araw ng kanyang paghukom sa sanglibutan, sa katwiran sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Tumutukoy ito sa Jewish setting, sa ministry ng bigatensa ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman sa Gentile setting, paano ito nagkaroon ng katuparan? Nung siya nakapag-produce ng anak na kanyang maging templo, natatahanan niya, minanako ang mga salitang ito, at ngayon ito ay first person nangyayari. Kaya matutukoy natin at masasabi ko sa inyo, sa mga kapayagang ito, na nagpasimula na nga ang araw ng Panginoon noong April 13, 2005. Nagpasimula ng paghuhukom sa buong sanlibutan sa kanyang katwiran. Nung ako'y tinawag, dinala sa bundok na ito, sinabi niyang ang katwirang ginawa ko rito ay siyang katwirang aking pamantayang gagawin na ipaghuhukom sa kaligtasan ng buong tao, buong sanlibutan, na kanyang ginawa dito sa bundok na ito, na pamantayan, siya rin gagawin niyang pamantayan ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Kaya ito rin ang pamantayan ng paghukom sa lahat ng mga tao, na yung hindi mga nangagsisi ay katulad na rin ng mga taong tulad sa panahon ni Noah na wala ring pagsisisi. At sila ay dinala, tinangay ng agos ng tubig, ng baha, nung dumating na ang araw ng Panginoon. Ang araw ng tao noon, mga 120 years. Pagkatapos nung 120 years na yon, dumating na ang araw ng Panginoon. At ang tayo wala nang magagawa. Kahit ano pa ang kanyang plano, kahit ano pa ang kanyang gagawin, ano pa ang kanyang katwiran, hindi ang pakikinggan ng amang makapangyarihan yon. Tingnan ninyo ang aking mga pronouncement. April 13, 2005, magpapasimula na ang araw ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, nakikita po natin ang mga spots of judgments na nangyayari sa buong sanlibutan. Mga baha, mga dilubyo, mga kalamidad, mga malalaki ang kalamidad na hindi pa nangyari sa buong buhay natin. Tayo nga naepektuhan dito sa Pilipinas, hindi lang dito kundi sa iba't ibang mga bansa. Maraming mga taong tinatangay, maraming mga taong namamatay, maraming taong inaanod sa mga kalamidad na ito na nangyayari. Kaya't ang araw ng Panginoon na nagpasimula na, lalo pang ito'y lalala sa huling mga araw. Kaya't ipinag-uutos niya ngayon ang lahat ay mga agsisi at bumalik sa katotohanan. At ang anak niya, ang ginawa niyang katotohanan para sa inyong lahat upang mapakinggan ninyo mga bagay na ito. Kaya itong magandang balita ng kaharian, ikinakalat, ipinatutupad, at ito ay ipinangangaral sa buong sanlibutan upang ito'y maging patotoo sa lahat ng mga bansa. At dito, ang wakas ay darating. Ito na nga, ang kawakasan ng old world o yung matandang sanlibutan na nasa ilalim ng paghahari ni Satanas. Tulad ng sinabi niya sa Mateo 24:14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Ano itong sinasabi niya ritong wakas na darating? Kawakasan ng araw ng tao. Hindi na ang kanyang gusto ang matutupad. Kaya anumang ambisyon mo, anuman ang ginagawa mo, anuman ang mga plano mo, hindi mo na pwedeng asahang yun ay mangyayari pa. Na walang darating na mga katulan sa buhay mo. Pag hindi ka nakapagsisi
yan ay isang bagay na dapat mong malaman na aabutan ka ng mga kalamidad na ito, ng paghukom na ito kahit saan ka man. So, ang lahat binibigyan pagkakataon ngayon makapakinig sa magandang balita ng kaharian. Ang araw ng Panginoon ay isang araw na hindi maganda para sa mga hindi nakapagsisi. Pero ito ay isa ring kaarawan ng kaligayahan, ng katuwaan at ng joy, ng kagalakan sa mga anak ng Diyos na nakapagsisi at naging mga anak ng Diyos na binigyan ng Espiritu ng pagsusunod sa Kanyang kalooban. Tulad ninyo, tulad ko, ito'y isang pagbubunyi sa atin. Ito'y ating dapat ikagalak at dapat namang ikalungkot ng mga hindi pa nagsipagtanggap sa Kanya. Tingnan natin at basahin ang Isaiah Kapitulo 2, versikulo 12 at versikulo 17. Ito ang sinasabi. Opo, Pastor, sa Isaiah 2, versikulo 2 at 17. Sapagkat magkakaroon ng isang kaarawan ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat na palalo at mapagmataas, at sa lahat ng nagmamataas at yaoy mabababa. At ang kambugan ng tao ay huhutukin, at ang mga pagmamataas ng mga tao ay mabababa. At ang Panginoon mag-isa ay mabubunyi sa kaarawan yaon. Sa karaong yon, siya lamang ang ating Panginoong Ama ang mag-isang magbubunyi. Yung kahambugan ng tao, huhutukin. Yung pagmamataas ng mga tao, mabababa. Magkakaroon ng ganitong mga sitwasyon sa kaarawan ng Panginoon o sa araw ng Panginoon ng mga hukbo, ang mga palalo at mga mapagmataas, ang lahat ng mga nagmamataas ay mabababa. Sino yung mga sarap ng Diyos nagmamataas? Yung palitan mo ang kanyang mga itinuro o mga aral, pagmamataas yun. Pinalitan mo yung Holy One, ginawa mong Holy Three. Pinalitan mo ang Father and Son relationship, ginawa mong Mother and Son. Pinalitan mo, sinabi niyang, pag nanalangin ka, pumasok ka sa kwarto mo, huwag kang magpakita ni numan. Ngayon, nasa tabing daan ka, nagpapakita. Pinalitan mo yung sinabi niya, huwag pabalik-balik ang pagdarasal ninyo. Pinababalik-balik ang pagdarasal. Ano pa? Ang pagmamataas, yung hindi ka naniniwalang si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Hindi ka naniniwala, the Word is made flesh. Ang tao, sabi mo, siya ay tao lamang. Pagdating ng araw ng Panginoon, ang lahat ng mga ito ay mabababa. Ay ito na nga ngayon ang araw ng Panginoon. Kaya tayo po ay nasa pinakamagandang sitwasyon ng ating buhay sapagkat tayo tinawag at nasa kaligitnaan ng kanyang dakilang kalooban. Pastor, pangalawang tanong po, Pastor. Ang Day of the Lord po ba ay ang inaasam ng mga taga-church age na second coming o pangalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Itong Day of the Lord na ito, na hinaasahan nilang sila'y mararapture, yung mga taga-church age people, physical ang kanilang pagkakaalam nito na ang kanilang isip, interpretasyon na pagka sila'y tinawag na Kristiyano kuno, o kaya may relihiyon at denominasyon silang tinatawag silang Kristiyano, pagdating daw ng rapture, yung tutunog ang huling trompeta, sila ay aalisin sa lupang ito at aalisin dito at lilipad sila kung saan naroroon ang Panginoon. Ito ang pinakamaling interpretasyon na ngayon ay malalaman ninyong mali. Akala natin ito yung totoong interpretasyon noon. Mga kapatid, ang araw ng Panginoon na dumating na ay ang araw ng pagbubunyi natin sapagkat para sa atin, ito'y rapture. Ang rapture, spiritual muna bago physical. Mararapture ka, hindi ka pa nga anak ng Diyos. Mararapture ka, hindi ka pa nga nagsisi. Mararapture ka, hindi mo pa naituwid at nahatulan yung mga aral at turo mong mali at hindi mo pa naituwid yun. Mararapture ka dahil ikaw ay Kristiyano. Kung may mararapture dito na inaasahan nilang sila dadalhin sa langit kung saan siya naroroon, yung mga Hudyo, sapagkat yun ang pinakamalapit sa Kanya. Mas panatiko pa nga yun sa paglilingkod nila kaysa sa inyo. At naniniwala silang ang Diyos ay iisa lang. Silang unahin. Pero kahit sila iniwan, kayo iniwan din sa church age at wala kayong magagawa na inaasahan ninyong siya'y darating sa araw ng Panginoon pagkatapos ang inyong pagkakaalam na
pati katawan nyo, rarapturein. Hindi pa nga na-rapture yung kaluluwa ninyo at yung espiritu ninyo dahil mali ang mga aral na itinuturo sa church age. Mga kapatid, ito pong tinatawag na Day of the Lord, ito po yung pagtawag sa lahat ng mga anak niyang nasa kasalanan. Pagka nasa kasalanan pa kayo, hindi pa kayo nakapagsisi, hindi pa kayo naging katulad ko, madidinig ninyo ang boses ko, tapos ito'y magpapatotoo sa inyong, ang boses na ito'y galing sa amang makapangyarihan, mula sa lusak ng inyong kasalanan at kadiliman, babangon kayo na tatanggap sa boses ng anak ng Diyos at kayo ay bubuhaing maguli. Sinabi niya sa Juan 5:25, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nang maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Sino yung mga patay? Yung mga pisikaling buhay pero hindi nakapagsisi. Kaya sinabi niya sa apostol niya, pabayaan mong ang mga patay ang maglilibing sa kanilang mga patay. Patay yung nagdadala, pisikali na buhay, patay din yung dinadala, pisikal na patay. Para sa harap ng Diyos, ang pisikal, ang kamatayan ay hindi lamang pisikal, espiritual. Sa totoo nga, mga kapatid, ang pisikal na kamatayan, kung ikaw ay nakapagsisinat, anak ka na ng Diyos, hindi kamatayan yon, pagpapahinga lang yon. Pero pagka ikaw hindi nakapagsisi, namatay ka physically, tuloy-tuloy na yung kamatayan mo dahil nung buhay ka pang pisikal, patay ka na sa harap ng ating makapangyarihang Ama. Kaya kayong mga nakapakinig sa boses ko, tinanggap niyo ito, na-rapture na kayo, dinala na kayo sa bagong Jerusalem. At kayo ngayon ay tunay na mga anak ng Diyos na kasama na niya sa atmosphere ng langit na naririto na sa lupa. Itong nakikita ninyong paglilingkod ng anak, ito'y atmosphere ng langit na naririto sa lupa. Sapagkat kung hinahanap ninyo ang langit, kahit saan pa kayo pumunta, yun ay magiging langit pag kayo ay ginagawa ang kalooban ng Diyos sa lugar na yon. Ngayon dito sa bansang karya ng ating dakilang Ama, lalo na kung saan ako nakatira ngayon, atmosphere ba ng langit ang naririto? Atmosphere ng langit ang naririto. Kalooban niya ang tinutupad dito. Ang kagustuhan lamang niya ang tinutupad dito. Punta kayo doon sa labas. Yan, impyerno ang inyong makikita. Kagustuhan ng tao ang inyong makikita. Kagustuhan ng tao, kagustuhan ni Satanas. Ang kanilang sariling kalooban ang tinutupad nila. Kaya ang lahat ng mga depression, stress, away, nandidiyan lahat. At ang mga naghahari diyan, yung mga serpent seed ni Satanas na siyang nakapagpapawalang lakas sa mga taong gustong magmatuwid sa kanilang sarili pero hindi nila magagawa. Ang araw ng Panginoon ay dumating upang ang lahat ng mga anak niyang nasa libingan pa ng kasalanan ng kanilang pagsusunod sa sariling kaloobang dahil diyan namatay sila sa harapan ng Diyos, ay pupukawin silang muli, gigisingin silang muli, at sila ay bibigyan ng pagkakataong lumabas sa kanilang mga bilangguan ng kamatayan. Tulad ng sinabi, mga kapatid, ng Juan 5:28-29. Opo, Pastor, sa Juan 5:28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Kita ninyo ito? Yung dumarating na ang oras na ang mga lahat na nangasalibingan, yung mga buhay na physically, pero hindi nakapagsisi, patay din sa harap ng Diyos yun. Nasa libingan ka rin. Sila'y magsisilabas, yung nagsigawa ng mabuti ay mabubuhay na maguli sa buhay. At ang magsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung tumanggap sa sinasabi ko, gumawa ng mabuti yon. Bubuhayin siya at bibigyan ng isang bagong espiritu ng pagsusunod. Yung gumawa ng masama, yung nakapakinig pero hindi tinanggap, nilait, inusig pa. Siya ay mabubuhay pero sa kahatulan. Ito nangyayari na ngayon sa mga panahong ito at makikilala niyo kung sino ang mga anak ng Diyos, sino ang mga anak ng
masama. Sa unang Tesalonica 4:6 hanggang 17, mababasa natin dito ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Sa 17, kung magkagayon tayong mga nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Masyadong pisikal ang interpretasyon ng mga taga-church age dito na hindi nila alam ang interpretasyon na tunay ng mga salita ng Diyos ay spiritual muna bago pisikal. Itong trompeta rito, mensahe yon. Itong mga alapap dito, kalwalhatian yon. Yung sigaw na yon ay ang mensahe na pinapadala niya sa kanyang anak sa mga huling araw na ito. Kayong mga aagawin, kayo yung mga na-rapture. Ngayon, dinala sa kanilang bagong Jerusalem na kung saan binigyan sila, tinuturuan sa espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kaya ito ang mga interpretasyong ating itinutuwid na nagkakamali ang iba, lalo na sa church age, kung ano ang ibig sabihin ng araw ng Panginoon. Rapture, second coming, dumating na siya, hindi pa nila alam, naririto na siya, may una siyang ipinroduce na anak upang pagpunta niya rito, may matitirahan siya na katawan. Kapagkat di naman siya titira ng building, ng denominasyon, ng relihiyon, maghanap siya ng katawang kanyang matitirahan. Ang lahat, influensyado ng serpent seed. Kaya tinawag ako, dinala sa bundok na ito, sa 5 taon, ginawang anak. Ngayon, pinadala upang matirahan, dito ang boses niya nang gagaling, tinatawag ang lahat ng mga anak niya, at kung sino yung makikinig, mararapture sila. So, dakilain siya sa mga bagay na ito. Pastor, ano naman po ang mga palatandaan na ang araw ng Panginoon o Day of the Lord ay nasa kaligitnaan na natin ngayon? Well, ang palatandaan ng araw ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan na, ay ang pagparito ng anak ng tao na sinabi niya. Yun nga, magpo-produce muna siya ng anak. Sapagkat makikilala natin na ang tao, pareho rin sa panahon ni Noah, kaswal ang buhay. Kung anong ginagawa nila noon, gayon din ang ginagawa nila ngayon, hindi nila alam na napakalapit na pala ng mga kapanahunan. Mababasa natin ito sa Mateo, Kapitulo 24, 37 hanggang sa 39. Ito yung katuparan ngayon natutupad sa mga sandaling ito. Pakinggan natin mga kapatid. Opo, Pastor, sa Mateo 24, versikulo 37 hanggang 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Pagpatuloy natin sa Lucas 17:28 hanggang 30. Opo, Pastor, sa Lucas 17:28 hanggang 30. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa karawan ng anak ng tao ay mahayag. Ganon din ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Ngayon, wala namang kinapakinggang ipinahayag na anak ng Diyos. Etong nag-iisa lang naman, pinahayag ng Ama sa sanlibutan. Kaya ang kaarawan ng anak ng Diyos, naririto na. So yung mga talatang binasa natin sa panahon ni Noah, panahon ni Lot, parehong ugali ng tao. Kaswal, nag-aasawa, pinag-aasawa, nagtatanim, umiinom, kumakain, etc. etc. Hanggang dumating ang paggunaw, hindi nila alam. Yan na yung paggunaw, mga kapatid. Hindi lang minsanan, kundi spots of judgments nangyayari sa buong sanlibutan. Yung tinatawag ninyong climate change, global warming,
Yan ay mga palatandaang talagang ang kahatulan narito na sa bansang ito at sa mga bansa ng sanlibutan. Na kahit saan ka pumunta ngayon, hindi na safe ang buhay mo. Kundi ikaw ay magsisi at ikaw ay pumasok sa iyong bagong Jerusalem at maging kingdom citizen sa bansang Karian upang mabigyan ka ng espiritu ng pagsusunod. Doon ka palang makakasabing ikaw ay tunay na ligtas. Kaya itong mga palatandaang ito, pareho rin sa panahon ni Noah, pareho rin sa panahon ni Lot. So, Father, salamat po, Pastor. Gaya po ni Noah, ay nakatanggap rin po kayo ng mga instructions mula sa Ama kung paano itayo ang Arka ng Kaligtasan. Ibinigay din po ba sa inyo ng Ama, Pastor, ang particular date kung kailan ito matatapos, Pastor? Well, ang ipinagkaloob sa akin yung araw ng pagsimula ng katulan. Ito yung April 13, 2005. Pero ang pagtatapos ng mga araw kung kailan ito matatapos at ang pinakahuling anak ng Diyos papapasukin sa arka ng kanyang kaligtasan, hindi pa ipinagkaloob ng Ama sa akin yun sapagkat sinabi niya kahit ang anak ay hindi nakakaalam, kahit ang mga anghel ay hindi nakakaalam, ang Ama lamang ang tanging nakakaalam nito. Ngunit mababasa natin dito sa Mateo 24:36 ang ganito, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So kahit ako ang anak, hindi ko alam kung kailan matatapos yon. Pero ang pasimula, alam natin, nagpasimulang April 13, 2005. Ganon din ang sinasabi ng pangalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10. Ito naman ang ating mababasa dyan. Opo, Pastor, sa pangalawang Pedro 3, versikulo 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Makita ninyo dito ang pangalawang Pedro 3:10, darating siyang tulad ng isang magnanakaw. Sa ganang atin, nakikita natin ngayon na maraming nananakawan, no? Nananakawan sila ng buhay na pisikal, nananakawan sila ng buhay na espiritual kasi hindi talaga nila alam. Asang-asa sila, depende sila doon sa mga relihiyon at denominasyon nila. Ngunit ang araw na yon ay darating na may malaking ugong, bagay sa langit at bagay sa lupa ay mapupugnaw sa matinding init. Puro pisikal una ang interpretasyon ng iba dito. Pero kung titingnan ninyo mga kapatid, ito espiritual. Unang-una espiritual. Pagkatapos nito, maaring maging pisikal. Pero espiritual muna. Anong tinutukoy na langit at lupa? Ang langit at lupa ang tinutukoy, hindi yung physical na langit at lupa nakikita natin sa ibabaw ng ulo natin at sa tinatapakan ng mga paa natin. Ang langit ay yung sinabi niyang, heaven and earth shall pass away, my word shall never pass away. Lupa at langit lilipas, ang mga sinabi ko hindi lilipas. Ang langit na yon, yung ating inahawakan, pinanghahawakan ng mga turot aral ng relihiyon, denominasyon, na alam natin o naniniwala tayong dadalhin tayo nitong mga turot aral na ito sa Diyos. Yung lupa, tayo yon na tumatanggap ng mga aral na ito. Itong mga lumang langit at lupang ito, sinunog na lahat ng amayan sa pangangaral ng anak ng Diyos, pagparito ko, sapagkat magtatayo siya ng isang bagong langit, bagong lupa, na mayroong katwiran ng Diyos ang nananahan, hindi katwiran ng tao. Hindi salungatang katwiran ng tao, kundi katwiran ng Diyos. So, ito ngayon ang mga nangyayari. Sa particular date na kung saan sinabi niyang eto ang katapusan, tinanong ko sa Ama yan 3 beses, hindi niya ipinakita sa akin. Pinakita niya pero malabo, ang ibig sabihin, hindi ko sasabihin muna sa iyo para matupad ang kasulatan na ang Ama lamang ang nakakaalam. Malalaman din natin yun pagdating ng panahon, pagka ipinaalam ng Ama sa atin. Pastor, patuloy pong lumalala ang mga pockets of judgment sa anumang bahagi ng mundo at marami na po ang napinsala at nangamamatay kahit mga inosenteng bata. Ano po ang paraan upang maligtas sa mga paghuhukom na ito, Pastor? Nandito ako, ang panawagan ng anak ng Diyos ay sa araw ng Panginoon, isa lamang. Dapat magsisi, bumalik sa kanyang kalooban. Yun namang ibang nasa reliyon denominasyon, ang pagsisisi namang sinasabi nila, lumipat ng relihiyon, pabago-bagong relihiyon. Hindi po yun ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay iyong lumapit ka at makinig sa mga
tinig ng anak ng Diyos. Ngayong huling araw na ito, hindi na siya gumagamit ng mga propeta, hindi na siya gumagamit ng mga alipin. Ang ginagamit niya, anak na, upang mangusap sa lahat ng mga tao. Kaya ang aking mensahe sa lang, pagsisisi. Anong pagsisisi? Paano pagsisihan mo? Yung paggawa ng sariling kalooban mo. Minana mo kay Adan at kay Eva, serpensid yun. Naging kaaway mo ang Diyos sapagkat pinalitan mo siya at ikaw naging Diyos sa sarili mo. Isuko mong pagiging Diyos mo, isuko mong serpensid mo at sabihin mo, mula ngayon hindi ng kalooban ko ang tutuparin ko kung hindi ang sayo na Ama. At bibigyan ka ng isang bagong espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban, matutupad sa iyo ang John 3:5, na maliban ang tao'y panganak na muli sa tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa karyan ng langit. Eto na ngayon, iyong pagkakataong iyon na ikaw ay maparito at mapagawang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi. Pagsisisi, alam na po natin kung ano yon. Ngayon, makikisama ka ngayon sa mga anak ng Diyos sa pangunguna ko na tumutupad sa kanyang dakilang kalooban dito sa lupang ito sapagkat ang kanyang mga salita ay sinulat sa ating mga puso at mga isip natin at ito ay ating naging mga espiritual na batas na ating sinusunod. So, pagsisisi ang susi nito. Ang Lucas 13:3, ito ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So walang ibang panawagan na tinatawag ko ang lahat ng mga anak ng Diyos, pumasok sa daong ng inyong arka ng kaligtasan, pangunguna ng anak ng Diyos na ginawa niyang anak mo nang iniligtas, at ngayon ako ang kanyang boses, tinatawag kayong lahat upang kayo naman ay sumuko, magsisi, at ang kalooban ng dakilang Ama ang ating ipangakong tutuparin mula ngayon. So itong mga aralin at turong ito, mga anak ng Diyos, sa araw ng Panginoon ay nagpapatuloy. At ito na nga yung kaarawan ng ating mahal na Panginoong Diyos na makapangyarihang Ama sa langit, na ang lahat ng mga anak niya tinitipon, nirarapture, nilalagay sa kanilang bagong Jerusalem, pinakikilala sa kanilang bagong langit at ang bagong lupa, pinakikilala sa kanila kung sino man templo, pinakikilala sa kanila ng father and son relationship, nandirito na, pinakikilala sa kanila ng kaharian na hindi natin nakikita, ngayon ay nahayag na dito sa lupa, pinakikilala ng second coming at ang rapture na nagaganap at ginaganap sa mga sandaling ito, sa tunog ng pakakak ng trumpeta ng mensahe ng anak ng Diyos, ay nagpapatuloy. Kung kayo isa sa mga doon, narito na ang pagkakataon ninyong pumasok. Kayong mga nakapasok na tulad ninyong aking pinapangaralan ngayong mga anak ng Diyos, huwag ninyong pabayang agawin yan sa inyo ng anumang kapagsubukan o apoy ng kapagsubukan darating sa buhay nyo. Panghawakan ninyo sapagkat yan ang tunay ninyong kaligtasan. Wala nang iba pa. Hanggang sa ating susunod na pag-aaral, pagpapatuloy natin ang ating maaraling ito na pupuno ng kaalaman, pangunawa, karunungan sa lahat ng kalooban ng ating amang mga kapangyarihan hanggang kayo lumago at kayo ay maging katulad kong pagkakatiwalaan din ng kanyang gawain dito sa lupa, parte ng ating kaligtasang tinatamasa sa mga sandaling ito. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Ama.